Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video ay i-share ko po sa inyo yung ilalagay kong hazard switch para dito sa ating Easy Ride 150P. So another important and very useful upgrade yung gagawin natin. Kasi nga po napaka-importante na may hazard switch tayo dito sa ating motorsiklo. Especially kung nasa emergency po tayo or kahit yung bang nasiraan ka at nasa gilid ka lang ng kalsada, mas maganda yung naka-hazard tayo para at least visible tayo sa lahat habang nag-aayos tayo ng ating motorsiklo. At ganun din po yung binili kong hazard switch ay ganitong klase lang. So ganito po yung switch na kinuha ko. Again, importante sa akin itong metal bracket na to kasi nga itong ating Easy Ride 150P ay naka naked handlebar. Actually may mga nabibili namang ibang klaseng hazard switch, kaya lang nga yung iba yung kinaklamp. Wala naman akong makitang magandang pagpwestuhan nun. Kung dito hindi naman pwede kasi nakatama dyan sa tangke niya. Dito naman hindi rin pwede kasi masyadong walang space yung ilalim, hindi papasok yon, hindi ako makakapaghigpit. Nakikita ko na ang pwedeng paglagyan lang nun dito, nakatagilid, dito pindot niya, so parang hindi siya magandang tignan. Kaya nga naisip ko ganito na lang yung kuhanin ko para at least pwedeng i-bend ko yung metal na ito and then butasan ko ng bago para naka ganito lang ang dating niya, parang nakaganyan siya, yan. So i-bend ko yung metal nito para dito ko ito tornilyo sa bolt na ito. Para sa akin, mas maganda yung dating niyan. May nag-comment do sa isang video natin at sabi niya, pakita ko naman daw kung paano magtanggal ng mga pairings dito sa ating Easy Ride 150P. Since maglalagay ako ng hazard switch, mapapakita ko kung paano aalisin itong windshield at saka itong front cover. At the same time, pakita ko rin kung paano naaalis itong headlight natin. Pero nakagawa na po ako ng video na tinanggal ko po yung grab handle na ito at yung box din ng ating compartment. So search nyo na lang po yan sa ating channel. Alam ko ang title nun ay front fender issue, mabilis mabasag. So check nyo na lang daw kung gusto nyo makita kung paano tinatanggal yan. So tara, samahan nyo po ako, gawin natin to. Tanggalin ko muna yung bracket niya. Putulin ko na to. Ito yung tornilyo dun sa pagkakabitan ko, tinanggal ko saglit. So kasya na siya. Ngayon, puputulin ko ito hanggang dito lang sa dulo. So ganito, kabit na natin doon, check natin. So ganyan magiging itsura niya. Pagka nag-hazard ako, abot pa rin ng kamay. So okay na to. Baklasin ko na tong kanyang windshield.
So, ganun lang kadaling tanggalin yung kanyang windshield. Para dito naman sa kanyang cover, tutulak lang natin to pababa. Yan, ganun lang. Dito naman sa front cover, meron lang dalawang screw magkabilang side. Tanggalin lang natin. Pagtanggal naman na itong front cover niya, ay same lang dito sa yung black plastic dito. Pababa rin siya. Hawakan lang natin dito magkabilang side, tapos push natin pababa. Yan. So ganun lang kadali. Kasi naka-hook lang din siya dito sa mga gilid na to. So nakapasok lang yan dito. Kaya pagka hinatak nyo pababa, magre-release siya agad. Ito naman yung socket ng headlight. Tanggalin lang natin. Ayan. Tapos may dalawa lang ding screw. So ganun lang pagtanggal nito. Hugutin nyo lang, naka-shoot lang yung pin neto dito sa rubber yan eh. So madali lang hatakin. Dito sa socket na merong color green na terminal, dito ko nakita o na-trace yung wire para sa kanyang flasher relay. Ito yon, yung kulay puti na wire dito sa dulo. So 1, 2, 3, pangatlo. Ayan o. So magtatap ako dyan, tapos yung para naman dun sa left and right na signal light, magtatap na lang ako dito. Bali, kukuha rin ako ng mga bullet na terminal para hindi ako mag-splice. So dito, hindi rin ako mag-splice dyan, gagamit lang ako ng quick connector. So mamaya papakita ko sa inyo. Kahit saan mo ilagay dito yung supply para dun sa flasher relay, okay lang. Kahit magkabali-baliktad dyan, kahit yung left or right na signal light, kahit saan mo yan lagay, hindi ka magkakamali dyan. So sabihin na natin, dito natin nilagay sa pula. Meron ding supply, itong blue, tsaka yung white. Pare sa blue mo ilalagay yung sa flasher relay. Oh, meron pa ring supply sa red at saka sa white. So huwag kayong mag-alala rito, kahit saan nyo ilagay yan, okay lang. So ang available ko lang na wire, red, gray at saka black. So pwede na to. Ito na lang yung gagamitin ko. Papalutin ko lang maigi ng electrical tape para ma-waterproof siya. So ito. So maglalagay ako ng ganitong klaseng insulation para mas safe talaga yung ating wiring. Babalutin ko na lang uli ng isang patong pa ng electrical tape. So ganito na yung final niya. Maayos yung latag, walang sinasayaran ng mga wire, malinis, maganda rin yung pagpasok ng wire dito sa loob. So kung ililiko ko, wala namang sayad. Ngayon dito siya lalabas, andito. So ngayon ikakabit ko na yung mga wiring nito. Sabi ko kanina, white wire. Mali pala ako. Parang gray pala yung wire niya. Since masikip dito sa side na ito, dito na lang ako magtatap sa ibabaw niya. So ito bali yon, yung parang gray na wire.
Gamit lang ako ng ganitong klase, yung quick connector. So marami nito sa Lazada, search lang kayo quick connector. So ganyan lang ang paggamit niyan. Importante na pag gumawa kayo rito, ibalik nyo uli itong kanyang plastic pouch. Protection niya yan against tubig at alikabok. So andito yung aking para sa left na signal light. So yung isa rito, i-connect ko na lang dyan, dun sa orange na wire. So okay na itong isa, doon naman tayo sa kabilang side. So dito naman yung light blue. So okay na rin to. So bago natin i-close yan, mag-testing muna tayo para sigurado lang. Check natin yung hazard kung gumagana nga. Okay, so check din natin dito kung iilaw yung kanyang mga signal light. So once na pinrest ko, yun. Check natin dito. Okay. Pa-function siya sa likod. Okay din, function. So, tama yung wiring na ginawa natin. Patayin ko na muna and then assembling ko na lahat ito. Tapos ko na pong install yung hazard switch para dito sa aking motorsiklo. At yung ginawa ko pong wiring dito ay isa lang sa mga paraan kung paano kayo makapagkakabit ng hazard sa inyong mga motorsiklo. So sana po may nakuha ulit kayong idea dito sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat. And I hope to see you again on my next video. God bless.